ito po yung tatalakayin natin ang continuous sa Revelation na mangyayari sa panahon ito. So, basahin po natin ng maigi. Revelation 13 verse 3 hanggang 18. So, basahin po natin. Nakita kong isa sa mga ulo ng halimaw ay parang pinatay, ngunit gumaling na ang matinding sugat nito. Kaya humanga sa halimaw ang mga tao sa buong mundo. So, dito na ipinakita ng Antichrist yung halimaw para mapakita ng kababalaghan at himala para po yung mga tao ay masindak nila at para manalig sa kanila. So, at naging tagasunod sila nito. Sinamba nila ang dragon dahil siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa halimaw. So, ibig sabihin yung dragon, yun po ay si Satanas. So, tuloy natin. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi, wala nang makakapulad sa halimaw, walang makakalaban sa kanya. So, ang inaasam nila ay wala na talagang makalaban sa halimaw dahil makapangyarihan siya. Yun na nga yung sabi ng ating Panginoon dito sa Revelation na to. Pag once nalalabas na yung Antichrist dito sa Revelation 13 verse 3 hanggang 18, no? So nabasa natin dito sa Revelation 13 verse 4, sinasamba nila ang dragon dahil siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi, wala nang makakatulad sa halimaw, walang makakalaban sa kanya. So, ang inaano talaga nila ay yung halimaw ay hindi na at wala nang makakalaban doon. So, basahin natin dito sa 5. Nahayaan ng Diyos na magsalita ang halimaw ng kalapastanganan laban sa kanya. So, at maghari sa loob ng 42 months. So, pinabayaan ng ating Panginoon ang halimaw na magsalita na mamuhay sila sa mundo na para sila ay naghari sa 42 months. So, basahin natin dito sa Revelation 13 verse 6. Nagsalita siya ng kalapastanganan laban sa Diyos, laban sa pangalan ng Diyos, sa kanyang tahanan at sa lahat ng nakatira sa langit. Revelation 13 verse 7. Hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos at binigyan din siya ng kapangyarihan maghari sa lahat ng tao sa mundo. Anumang angkan, lahi, wika at bansa, sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang mundo ang pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. So, maliwanag ang sinasabi dito sa Revelation 13 verse 3 hanggang 18. So, maliwanag ang sinasabi ng ating ipanahayag ng ating Panginoon dito sa Revelation na mangyayari talaga itong
sinasabi dito. So, hindi po natin na masabi kung ano talaga ang gagamitin sa pagdigma sa panahon na iyan. So, dito ito basahin natin dito sa Revelation 13 verse 16, no? Basahin po natin para makita natin dito kung ano ang sinulat dito sa banal na kasulatan. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o mayaman, malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. At ang sinumang ayaw magpapatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaring bumili o magbinta So, ito na po yung binabahagi dito sa Revelation 13 verse 16 to 17, no? Ito po yung sabi dito, no? Basahin natin ulit. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo, at ang sinumang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaring bumili o magbinta. So, malinaw dito ang sinasabi na kailangan magpatatak para ikay mabuhay at para makakain ka sa mundong paghihirap na nagahari ang demonyo. So, malinaw po dito ang sinasabi dito sa Revelation 16 verse 17 na kailangan talaga natin na magpatatak ng 666 doon sa pangalan ng halimaw, sa 7 halimaw, sa 7 numero ng halimaw, so 666. So, kailangan talaga para mabuhay ang tao sa pamagitan ng kanilang sapilitang pagpatatak para sila'y makabili o makapagbinta. So, ganito ang mangyari sa buhay nating pagdating ng tribulation ng paghihirap sa atin. So, ito po yung pinapahayag ko dito sa tribulation. So, nagpapasalamat ako sa inyo at naway maintindihan nyo to at makikita nyo dito sa paghihirap natin sa mundo na kailangan ito ang gagawin. So, nagpapasalamat ako sa inyo hanggat ngayon naari pa rin, meron pa rin kayong pagtitiwala sa Panginoon at nanalig kayo na ito'y mangyayari sa panahon. So, salamat sa inyo. Naway papalain kayo ng Diyos sa inyong pagmamahal ng ating Panginoon at naway ilayo kayo sa kapahamakan at sa kadimundo ng ating Satanas na naglilikha ng kasinungalingan at kasamaan dito sa mundo. So, iwas-iwas po tayo sa mga demonyo na yan at manalangin lagi tayo sa Kanya. So, nagpapasalamat ako sa inyo. Hanggang dito na lang. God bless to all.